Eto po nga si Apollo Kibuloy, meron na nga pong request na extradition ang US, ang Amerika. Ngayon, nung pong mga nakaraang panahon, yung hindi pa nahuhuli si Kibuloy, 'di ba? Napakatapang niyan at lagi niyang sinasabi, may rendition, may elimination, talaga daw siya ay kikidnapin, gugurgurin daw siya. Pero eto naman pala si Kibuloy naman pala, 'di ba? Idadaan sa proseso ng Amerika. At hindi totoo yung kanyang mga ibinibintang sa Amerika. Ngayon, dapat kasi nung mga panahon na yun, hindi na lang nagsasalita si Kibuloy. 'Di ba? Kasi nung time na nagsasasalita siya, parang kinakalaban pa niya Amerika. Akala niya siguro hindi siya mahuhuli ni General Torre. Akala siguro hindi siya madadapuli doon sa kanyang KOJC compound. Nagsasalita pa siya ng hindi maganda sa Amerika, 'di ba? Ngayon, di ini-extradite siya, di takot na takot siya. Handa raw ang kampo ni Kingdom of Jesus Christ founder, Pastor Apollo Kibuloy, na hamunin ng anumang hakbang para i-extradite siya patungong Estados Unidos. Bagaman wala pa silang natatanggap na official information patungkol sa extradition request ng US, paninindigan nila na nanatili sa Philippine courts ang jurisdiction kay Kibuloy. Kailangan din daw munang harapin ni Kibuloy ang mga kasong nakasampa sa kanya dito sa Pilipinas bago pumayag ang bansa na ipadala siya sa Amerika. Pero Siyempre, yan ang kanilang paniniwala, yan ang kanilang sasabihin kasi yan yung pabor kay Kibuloy, yung manatili dito. Kasi doon sa Amerika, patas doon, hindi siya pwedeng magloko-loko doon. 'Di ba? Hindi siya pwedeng mag-ano doon, tawag dito, hindi siya pwedeng gumawa ng mga under the table, mga panunuhol, hindi pwede. Kaya syempre, ayaw niya doon. 'Di ba? Hindi talaga papayag yung kampo niya na madala siya doon. ayon kay former Law Dean Ralph Sarmiento, may dalawang opsyon ng Philippine courts ngayong under trial na si Kibuloy sa bansa. Alinsunod sa Article 11 ng Philippine-US Extradition Treaty. Una, ang pagpostpone ng pagsuko sa kanya sa US habang hinaharap niya ang mga kasong nakasampa sa Pilipinas. Posible rin aniyang ipostpone ito hanggang matapos ni Kibuloy ang pag-serve ng kanyang sentence sa bansa bago siya ipadala sa US, sakaling mahatulan siyang guilty ng Philippine courts. But there's an option too, temporary surrender. Ayan yung unang option, tapusin muna lahat ng kaso dito, lahat ng paglilitis dito sa Pilipinas ng kanyang mga kaso. Yun yung unang option. Yun din yung nababanggit natin dati. Yan din yung natapik na kasi natin to na kung sakaling magkaroon ng extradition si Kibuloy, hindi nga po pwede. Yun yung alam lang natin kasi noon na hindi pwedeng isuko si Kibuloy sa Amerika kasi meron pa siyang kaso dito. Pero yun pala, meron pa palang second option. Ito yun. Sentence sa bansa bago siya ipadala sa US, sakaling mahatulan siyang guilty ng Philippine courts. But there's an option too, temporary surrender. Ayun. The Philippines may temporarily surrender him to the United States so that he can face trial there. And take note of the word temporarily. This means that even if he's convicted in the US, it doesn't automatically mean that he must first serve his sentence or his entire US sentence before being returned to the Philippines. Kinumpirma kahapon ng Department of Foreign Affairs na nagpadala na ng extradition request ng US government para kay Kibuloy. Endorsed na rin daw ito sa Department of Justice. Kabilang ang KOJC founder sa FBI's most wanted list dahil sa child sex trafficking. Di ba? Yun yung mga kaso ni Kibuloy. Hindi na lang natin na itutuloy yun. Ito na lang. So sometime early this year with then Secretary Remulla, or was it last year? And there were, since this is a request coming from a friendly country in quotation marks, obviously they wanted to respect our laws and what the possibilities of having an extradition case
be filed in the Philippines. Alinsunod sa extradition rules na inaprubahan ng Korte Suprema, magsisimula ang official extradition proceedings oras na ihain na ng DOJ ang petisyon sa isang extradition court. Pero ayon sa DOJ, korte na ang magdedesisyon kung aaprubahan ba ito o hindi. Para sa agenda, Josh Malimban. Korte na daw po ang magdedesisyon diyan kung isusuko etong si Kibuloy doon po sa Amerika. Ngayon, Imposible. 'di ba, yung temporary temporary surrender na yan, pinakamainam na yan. Temporary surrender kasi wag nating ipagdamot si Kibuloy. Wag natin siyang ipagdamot na parang dapat lang sa atin lang si Kibuloy. Hindi po, bakit? Kasi unfair po ito sa Amerika. Unfair po ito sa mga nagdemanda sa Amerika laban kay Kibuloy. Kung hindi po mabibigyan ng hustisya yung kanilang mga kababayan, 'di ba? Yung mga Amerikano na nagdemanda kay Kibuloy, kawawa din naman sila, 'di ba? Siyempre dapat patas. Kasi katulad niyan, yung dating ang presidente, si Digong. Pinadala natin sa dahig, sa ICC dahil nga po para mabigyan ng hustisya ang mga biktima ng EJK. 'Di ba? Dating presidente 'yun. What more pa kaya ito? Ito si Kibuloy, di naman 'to naging presidente. 'Di ba? Unfair kay Kibuloy, unfair tong kay Digong kung hindi po ipapadala si Kibuloy kasi si Digong nga pinadala natin sa dahig tapos si Kibuloy hindi natin ipapadala. May extradition treaty naman tayo at may option naman pala ng yung temporary temporary surrender. Ngayon, ito pa po ang isang balita ng GMA naman. Imposibleng ma-extradite o ipadala sa Amerika si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon po yan sa kanyang kampo kahit hiniling na ito ng US para harapin ang mga kaso niya roon. Ayon sa isang international... Siyempre, yun nasasabihin ng kampo ni Kibuloy, imposible. 'Di ba? Hawak ba nila ang korte? Kasi korte daw po ang magpapasya. Mamaya, meron pa kayong malalaman. expert na kay Pangulong Bongbong Marcos Oh. ang huling desisyon Oh. para mangyari yan. Ayan. Nakatutok si Jonathan. Nasa kay PBBM daw ang huling desisyon. Sa pagkakaalala ko, kung ano-ano mga paninira ang sinabi nitong si Kibuloy kay PBBM nung ito'y nagtatago. 'Di ba? Sa halip na maawa sana tayo kay Kibuloy kung siya'y kusa na lang sumuko noon nung siya ay pinaghahanap na ng batas, hindi siya nagmatigas, 'di ba? Di sana bakit kahit tayo sabihin natin, hindi, dito lang si Kibuloy litisin. Kaya lang, nung nagtatago siya kung ano-anong mga paninira ang ginawa niya kay PBBM, hindi naman natin sinasabing mapaghiganti ang ating Pangulo kasi hindi naman talaga. Pero, di ba, para maipakita lang ng ating Pangulo na kung sino man ang magsalita sa kanya ng mga hindi totoo, ay pagbabayarin niya sa mga kasalanan to. Sa Pasig City Jail ngayon nakakulong si Pastor Apollo Kibuloy. Pero kung pagbigyan ng Pilipinas ang hiling ng Amerika na extradition, posibleng sunduin mismo rito si Kibuloy ng mga US Marshal at ilipad papuntang Los Angeles, California. Sosyal. Ayon kay Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez. Most likely US Marshals, meron silang dalang sariling eroplano at susunduin nila si Pastor Kibuloy at dadalhin sa place where the crime supposedly was committed, in this case baka sa Los Angeles. Doon sa ikukulong sa kulungan sa Los Angeles.
basically doon at saka doon ang magkakapanan yung kanyang kaso. Batay sa extradition rules na inilabas ng Supreme Court noong nakaraang taon, gugulong lang ang extradition kapag naghain ng petisyon sa extradition court ang Justice Secretary o ang itinalaga nitong State Counsel. Sabi ng DFA o Department of Foreign Affairs, natanggap na nito ang extradition request ng Amerika para kay Kibuloy at ipinasa na nila sa DOJ o Department of Justice. Ang DOJ wala pang bagong pahayag tungkol dito. Sabi ng abogado ni Kibuloy, alam ng kanyang kliyente na pinapa-extradite siya ng Amerika pero wala pa raw silang natanggap ng formal notice. Kapag may nagpetisyon sa korte na ipa-extradite si Kibuloy, sasagutin nila ito. Ihahayag po namin ang mga dahilan kung sa tingin namin ay hindi dapat i-grant o pagbigyan yung petisyon ng Estados Unidos. Sabi pa sa extradition rules, ikukulong ang extradite sa kulungan ng NBI o National Bureau of Investigation malapit sa extradition court. Kung kailangan magpresenta ng testigo, dapat magdesisyon ang korte sa loob ng 1 buwan o 30 calendar days matapos ipresenta ang huling testigo. O kung walang testigo, mula sa huling petisyon na natanggap ng korte, pwedeng iapela sa Court of Appeals ang desisyon at hindi muna yan pwedeng ipatupad habang may apela. May 3 buwan o 90 calendar days ang CA para magdesisyon at ang kanilang judgment ay final at immediately executory na. Kung ang extradite ay may kinakaharap na kasong kriminal o nagsisilbi pa ng sentensya sa Pilipinas gaya ni Kibuloy, pwedeng i-postpone ang pagpapatupad ng desisyon. Puwera kung pumayag ang korteng humahawak sa local criminal case na pansamantala siyang isuko. Dahil dyan, naniniwala ang abogado ni Kibuloy na imposible siyang ma-extradite. Kung ang isang tao po ay may kasong nililitis na kriminal, halimbawa po dito sa Pilipinas, usually po ay tinatanggihan po yan at hinihintay po na matapos ang paglilitis dito o kaya mag-serve ng sentence kung ang isang tao ay mahahatulan. Pero sabi ng international law expert na si Attorney Ralph Sarmiento, nasa Pilipinas ang bola kung ibibigay si Kibuloy sa Amerika batay sa Article 11 ng Extradition Treaty. Hindi totoo yung sinasabi ni Topacio. Siyempre, kakampiyan kay 'di ba? Kakampiyan kay Kibuloy. Puro pabor kay Kibuloy siyempre ang sasabihin niyan. I-temporarily surrender to the United States to face trial before the US courts where cases are pending, or pwedeng i-postpone yung surrender. Nasa FBI Most Wanted list si Kibuloy dahil sa mga kasong Hahawakan na ng Office of the Ombudsman ang investigasyon sa issue ng FBI Most Wanted list si Kibuloy. Teka, yan natin. Kasi yan eh. Yung extradition po kasi it is both a judicial and at the same time a diplomatic process. So yung parte lang po ng korte natin is to determine whether or not extraditable siya. Yung implementation po nun, it will be subject to the President pursuant to his prerogatives in the conduct of foreign relations. Kasi titingnan niya yun, yung for example, yung mga considerations doon like yung relationship natin sa United States. So, Jonathan Andala, nakatutok, 24. So maliwanag sabi ng international law expert na kay PBBM ang huling baraha. Naku, parang ang mangyayari nito na kay PBBM ang huling halakhak. O kaya nasa atin ang huling halakhak. Bakit? Grabe kung tarantaduhin ni Kibuloy si PBBM, 'di ba? Kung ano-ano ang kanyang ibinintang diyan kay PBBM. 'Di ba? Maglumuhod siya kay PBBM na wag siyang dalhin doon sa sa Amerika. So eto, kung ako lang ang masusunod, it's payback time na 'to, 'di ba? Pagkakataon ni PBBM makatabla dito kaya Kibuloy kasi grabe ang mga bunganga nito, grabe mga katarantaduhan nito. Alam niyo sa totoo lang, napagtanto ko, lahat ng tumarantado kay PBBM, lahat ng nagsalita ng hindi maganda kay PBBM, mga minalas at mga kinarma. Kita nyo? Sino unang kinarma? Si Arnie Tevez. Kung ano-ano mga pinagsasabi niyan kay PBBM. Gumawa siya ng krimen doon sa kanyang lugar, sa Negros. Negros Oriental. Gumawa siya ng katarantaduhan doon. Kita nyo, ano nangyari?
naging wanted siya. Natanggal siya sa pagka-congressman. Oh. Siya naman ang gumawa ng ng ikalulugmok niya. Oh, pero isisisi niya kay PBBM. Isisisi kay Martin Romualdez. Kita niyo ang nangyari. Oh, 'di ba nahuli siya doon ng Interpol? Inuwi siya rito sa Pilipinas. So ano nangyari? Tameme. Walang nagawa, kulong. Oh. No bail ang kaso. Kinarma. O sino sumunod? Oh, si Digong. 'Di ba? Ando na ngayon sa ICC si Digong. O sino pa mga kinarma? O eto si Kibuloy. Kung ano-ano din ang mga pinagsasabi niyang kay PBBM, o kinarma. Napakarami na mga kumalaban kay PBBM, sinasabihan nila ng weak. Pero putya, yung mga nagsabi na weak si PBBM, nakakulong lahat eh. Kung hindi man nakakulong, nagtatago. Diba? Kaya parang, anong nangyari dito, no? Bakit ganun nila kung pagsalitaan si PBBM? O tapos ngayon, kung magkandaletse-letse sila, katulad niyan, mayroon palang kapangyarihan si PBBM na, hindi pwede. Dito lang muna si Kibuloy kasi may kaso yan dito. Pwedeng ganon. Or pwede rin pala na, sige, para malitis yung kaso niya dyan sa Amerika, o sige, papadala namin dyan. Tayo naman magkaibigan, di ba? President Trump, kaibigan natin, maraming binibigay na tulong sa atin. Hindi tayo pinapabayaan ni President Trump. Hindi tayo pinapabayaan ng gobyerno ng Amerika. O di, sige, temporary surrender muna namin sa inyo yan. Si Kibuloy. Pero syempre, hearing lang. Tapusin lang yung kaso. Pero kapag yan nahatulan na, ibalik nyo muna dito sa amin at para dito naman sa amin malitis. Di ba? At kapag nalitis na yung kaso dito sa Pilipinas at nahatulan na siyang makulong, let's say, kunwari lang mahatulan siyang makulong ng 10 years. O after 10 years, sige, dyan naman sa Amerika, tapusin niya yung sentensya sa kanya. Di ba? Pwede naman sigurong ganun, hiraman na lang. Pero alam nyo nung narinig ko na US Marshal pa ang susundo kay Kibuloy, tapos siya, tawag dito, yung may sarili pang eroplano, anak nante, tingnan. Talagang VIP ang ating Apollo Kibuloy no. VIP no, may sarili pang eroplano, chok na napakaganda ng eroplano nun. Tapos masarap pagkain doon. Actually, sabi ko nga pabor kay Kibuloy yan kung mapadala siya sa ibang bansa kasi maganda kulungan, masarap pagkain. Hindi katulad dito sa atin sa Pilipinas, nagsisiksikan sila tapos ang ulam lagi daw tamban. O kaya gulay, pechay o kaya kangkong. Doon meron pang option si Kibuloy na makakain ng masarap. 'Di ba? Kaya tapos maganda pa klima. Dito kasi mainit. 'Di ba? Baka ginagalis na si Apollo Kibuloy doon sa Pasig City Jail. O at least doon pag nandoon na siya sa Amerika, gaganda kutis pa niya doon lalo. 'Di ba? Maputi si Kibuloy Kaya yun na nararapat, 'di ba? Kung si PBBM lang sana katulad ng kumbaga ng ating naiisip, 'di ba? Isuko niya doon para mabigyan ng leksyon 'yan si Kibuloy na wag masyadong magmalaki, magmayabang at huwag manira, 'di ba? Nang walang basehan. Kasi grabe paninira na ginawa ni ni Kibuloy kay PBBM As in talagang grabe. Grabe ang mga salita niyan kahit sa ating First Lady. Grabe ang mga pinagsasabi niyan sa ating First Lady Lisa Marcos. 'Di ba? Yun nga lang ang atin pong Pangulong Bongbong Marcos ay talagang mabuting tao, mabait at hindi po katulad ng isip
nitong mga ano na ito, nitong mga DDS na ito. Ate Virgie, hello po Ate Machamochi. Ayan, mukhang tatamaan dyan si Ombudsman Remulla kasi may pahayag yung 4 na nagtumbling na pinilit silang papirmahin ng affidavit sa Ombudsman. Oo nga po, nabanggit nga po yun. Sol de la Cruz, hello po. Pastor Joffrey, maubusan sana ng... Oy, wag naman ganun. Sayang yung eroplano. Big Mama, shout out. Pastor Joffrey, shoutout sa'yo. Mac, laki ng sasakyan. Baka need mo ng driver bodyguard. Pero di ako. Langya ka, naggagrab ako. Binaboundaryhan ko lang to. Kakatapos ko nga lang bumiyahi bago ako umuwi sabi ko mag-live muna ako. Kaya napalive muna ako dito. Ate Chona Wooldridge, ayan, halata naman kasi na gumagawa lang kasi hindi consistent ang testimony ng mga 18 bagmen. Libre pamasahe, swerte ni Kibbs. Oo nga no, Pastor Joffrey, pati si Digong, di ba? Libre pamasahe papuntang Dahig. Kuya Chi, hello po. Ay, shoutout pala kay ate, Munis, Munis ba yun? Yung kanina, umaga, shoutout po. Okay, correct boss, hindi tayo madamot, di ba? Ate Chona, kaya sinabi ko noon, darating ang araw na walang gagawa pa ng masama o mananamantala pa sa kapwa. Parehas lang tayo, Pastor Kibbs, din mo kaya pigilan ang... Ay, DJ Byron, makakasama niya si Pop Daddy. Ay, oo. No, parang Pop Daddy tapos Epstein, no? Si Kibuloy. Ate Virgie, walang ano pala 'yun? Yun pala 'yun, Ate Virgie. Ate Berta, makikibulok na siya ng tuluyan sa Amerika. DJ Byron, simula nung malaman nila na hindi nila kayang hawakan sa leeg si PBBM kung ano-ano ang paninira ang ginawa ng kampo ng Duterte at mga DDS. Yun nga, totoo yan. At Chona, crimes against humanity din, yung mga ginawa niya at may, kapupulutan ito ng aral, huwag gumawa ng masama. Si Joffrey, matuluyan ka ngayon. Yun nga DJ Byron, pre, isasakay si Kibuloy sa rocket papuntang Amerika. Baka doon isasakay kaya papagawa ng space launcher si PBBM. Nakakarma din yan si Precious Kowangko. Ayan, hello po. Napahiya kasi si Boying, Dawit kasi siya, inuna ang yabang bago ang gawa. Ate Rose Oy Matthew, hello po. Berta, grabe, swerte ni Kibulok susunduin ng eroplano ng US Marshal. Yun nga Parehas lang kaming pastor ni Kibbs. Ako nanliligaw kahit puro busted. Inaabot si Kibbs ng